Good morning. Welcome to Surigao Community Bible Church. Today is Sunday, November 29, 2020. So, hapit na yun ang Pasko, no? So, I hope everybody na asa maayo nga panglawas karon despite ani nga abi nga tay pandemic gihapon, no? Sa grasya sa Ginoo, hope nga naa ta sa maayo nga panglawas. This morning, I would like to share with you a very important topic nga ako nga i-share sa inyo, which is about the essential in the ministry. So, ikuhan na ko ni siya sa the book of Acts chapter 1 verses 1 to 4. So, the word says, in those days, when the number of the disciples was increasing, the Hellenistic Jews among them complained against the Hebraic Jews because of the widows were being overlooked in the daily distribution of food. So the 12 gathered all the disciples together and said, it would not be right for us to neglect the ministry of the Word of God in order to wait on tables. Brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over them and will give our attention to prayer and the ministry of the Word. Let us pray. Heavenly Father, Lord, salamat ini ang kabuntagon. Thank you sa oportunidad nga imong ihatag ka namo to listen to your word ug maminaw kami niya na, Lord. Salamat kay Lord nga imo ang gigamit kini imong alagad to be your channel of your word this morning, and help me, Lord, to emphasize the word for them, Lord. Salamat kaayo nga ikaw ang Ginoo nga wala magkulang kanamo. Ikaw ang Ginoo nga nagamatuto namo kada adlaw. Ikaw ang Ginoo nga naanggid tanan nga mo nga panginahanglan sa tuloy kami niya kabuntangon, Lord, sa pagpaminaw sa imong pulong og willing nga mobuhat ni. Salamat kayo sa kahigayonan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, balikon ko ang atong title karon nga mensahe nga gikuha nato sa the book of Acts chapter 6 verses 1 to 4. Iuluhan na ko ni siya og essentials in the ministry. So Acts chapter 6 verses 1 to 6 says the early church is in Jerusalem had a problem caused by the rapid growth. So ga-increase gud ang number sa taas sa tao nga nag-follow kay Jesus, no? The church is comprised of Jews from traditionally Jewish land as well as the nations of the East and the Roman territories around the Mediterranean. As more people followed Jesus, the apostles were busy preparing for tables for the people and fails to do the primary and the most essential task of the ministry. So, atong tanaw, no? Nga ang mga disciple ni Jesus, busy kayo sila in preparing sa mga pagkaon para sa mga widow ug kadtong nagasunod kay Jesus, no? They forgot about the very important things nga gipabuhat nila kay Jesus, which is very essential sa mga ngabutan nga gipabuhat ni Jesus sa tuwan, which is the prayer and preaching of the word, no? Ang sa akong tanda-an mo siya, ang prayer and preaching of the word, mo ni siya ang atong goal sa atong ministry, mo ni ang direksyon sa atong ministry, ug mo ni siya ang blueprint sa ministry nga gitahas na ato sa tuwan. Not only sa ministry, but also sa ato gid nga personal nga pagsunod kay Jesus, no? Prayer and preaching the word, no? Magini say tumong na to man siya atong goal sa atong kinabuhi while nga nagsunod diha kita kay Jesus, no? Usa sa writer nag-ingon siya, no? Si Norman Vincent Peale, ingon siya, all successful people have a goal. Ang tanan ko no nga malampuson nga tao dunay goal sa kinabuhi. No one can get anywhere unless he knows where he wants to go and what he wants to be or do. So, ang matao ko no nga malampuson o itong mga tao nga doon goal sa kinabuhi. Kabalo siya kung asa siya padulong o kung saan ngayon niya nga buhaton. So, ingon ana, ang pagtanaw ni Norman Vincent Peale nga ang tao, kung doon na siya goal sa kinabuhi, makaabot yun siya sa iya nga padulungan. Another writer nga nag-ingon si Bill Copeland, ingon siya,
The trouble with not having a goal is that you can spend your life running up and down the field and never score. Pareha ka sa ka player daw na nagdagan lang sa field nga wala gid kay goal. Aron siya kakapoy biya ng sa game nga dagan lang ka sa field nga wala gid kay padulngan, wala kay goal nga mahimo, no? So kapoy kay na siya. Maingunahan na sad ang tao nga wala siya goal sa iyang tinuod, no? Sa church na to doon na kita gitawag og mission and vision sa ato nga church. So doon na tay tumong ug unsa gyatong panglantaw sa ato nga sa ministry, no, nga gisangon sa tuwa. So doon na tay goal, no? Ug mao ni siya ang essential nga gipabuhat sa ato sa Ginoong Hesus, no? Mao ni ang mga buluhaton nga nasipyat dinhi ang mga disciple. Ano man, ang mga disciple nag-focus sila dito na sa pagkaon, dito na sa mga trabahoon nga sa mga pagkaon sa mga tao, which is ang pinaka main good nga trabaho nga gitahas nato ni Ginoong Hesus, which is ang prayer o ang preaching of the word, no? Mao ni say pinaka essential good nga buluhaton nga akong nakita, no, nga nasipyat dinhi ang katong mga disciple, no? Unsang kining essential, no? Ato pa sa dictionary yun siya. Ang essential kuno is an absolute or necessary, extremely important, no? A thing that is absolutely necessary. Yung absolutely necessary, dili pwede ginawala ni siya. Dili pwede nga musipyat ani nga wala gid sa ato nga kinabuhi. Kay very essential gid ni siya alang sa tao nga kining abutang, no? Okay? So mao ni siya ang gikinahanglan sa ministry. Mao ni siya ang gikinahanglan sa church. Mao ni siya ang gikinahanglan sa mga apostles. And most of all, mao sa di gikinahanglan para gid sa ato nga kagalingon, no? Prayer and preaching of the word. So din hinasipyat gid sa akong tan-aw, ha, base sa text natin nga gibasa, wala sila ga-focus sa butang nga angayan gud dato nga buhaton. Although dili ko maingon nga ang pag-feed nila sa mga tao nga nagsunod kay Jesus, sayop siya. No, dili ko maingon nga sayop, but dili siya primary good nga buhaton. Nga essential good siya sa ato nga sa ministry, no? Akong tan-aw gid ang pinaka the main good siya nga buluhaton nga gisangon sa tuwa, mao gid siyang preaching of the word, no? Prayer and preaching of the word, no? So tanaw na to ang kinabuhi ni Jesus, no? Si Jesus as atong isang mahimong example, no? Please open your Bible to the book of Mark, no? Chapter 1 verses 35, no? Ingon si Jesus, no? Si Jesus, tanaw na to ang kinabuhi ni Jesus. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. So, kita na to siya. Si Jesus nga atong Ginoo, gaampo pa siya. Usa ka example sa ato nga kinabuhi, no? Nga si Jesus nga isip mo nagsugo sa tuwa, siya pa'y nag-una gyud sa mapagampo siya dito sa lugar nga wala gyud makadisturbo, no? Kit-an gyud mo siya, nag-ampo siya sa kagalingon nga gipakita niya siya mga tao nga unsa to yang gisulti iya gina siyang ginabuhat, no? Nag-ampo gyud siya. So dili lang si Jesus nag-ampo ra siya ang kagalingon. Sa John chapter 17 verse 6 ingon pa gyud siya, I have revealed to you, to those whom I give out of the world. They were yours, you gave them to me, and they have obeyed your word. Meaning, nag-ampo siya, dili lang siyang kagalingon, kung dili, nag-ampo siya ngadto sa mga disciples, no? Daghan kayo ang gipakita ni Jesus as an example sa tuwa, nga dili lang siya gasugo, kung dili, gaon na siya, ganisit siya, unsa gid ang ayan nga buhaton. Nag-ampo siya sa iyang kagalingon, nag-ampo siya sa mga disciple, at the same time, sa John chapter 17 verse 20, nag-ampo po siya ngadto sa mga believers, no? Ingon si Jesus, no? My prayer is not for them alone, meaning dili kung para lang sa mga disciples, kung dili, I pray also for those who will believe in me and their message. Ngadto sad sa mga believers, no?
Last week, kung nakabantay mo sa atong prayer meeting, gidiscuss ni Brother Bebot, arang kanindot yun. No? Arang kanindot. Jeremiah chapter 33. Yung say, giingon sa Jeremiah, call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things, which you do not know. So, kakita kita, no? Giagnita ni Jesus, call unto me, pag-ampo. Magiging isa ka mga sugo ni Jesus sa tuwa, no? Kinsa man ang nagsugo sa tuwa. Doon na siya gahom gud sa pagbuhat sa mga butang nga dili ginato mabuhat, no? Ingon pa si Jesus, no? Sabi, call unto me. Tawag sa ako, and I will answer you. Kinsa siya, doon na siya gahom gud. Si Jesus, kung mo promise sa tuwa, dili gina siya mamakak ilyag ng tumanon sa tuwan. Ingon si Jesus sa tuwa, call unto me, and I will answer you. Usahay, lahi magud ang atong pagtanaw. Mo anto lang ta ni Jesus, mag-ambo ta kung doon na tayo panginahanglan. No? Mao normal sa tao. No? Nga naa na gani sa mga butang nga naa galisod nga ni siya, diha pa siya moduol sa tao. No? Pero dili ang maupod ni Jesus, no? Dili mao ana ang pag-ampo. Anytime nga gusto nato nga buhaton, pinaagi sa tong pag-ampo, pinaagi sa pagpasalamat, pinaagi sa tong paghangyo dali ni Jesus, no? Makaduol kita diha sa iyahan. Ingon pa siya, and I will show you. No? Sometimes miingon ta sa to, gamay ra man Lord nga akong gipangayo sa imo. Pero unsa arang kadako gid ang butang ay imong gihatag sa tuwa. Dili na to masabtan sa atong kagaling nga sobra-sobra gid, no. Ngano man kabalutan si Jesus gamhanan siya. Anything nga gusto niya nga buhaton, mabuhat mo sa tuwa. Kakita si Jesus, dili pa ta mo adto siya sa pagampo. Kabalo na si Jesus kung say pangayoon nimo. Kabalo na si Jesus kung unsa imong buhaton sa iya. That's why, mingon ka nga, tagaay pa ni Lord, pero dili man nakulang raman na, gitagaan kag butangas dabi pang kadako. No? Arang kanindot siya, kung mudukol ta ni Jesus, no? Nga, ingon pa siya, things to show you, nga, butang nga, dili, arang kakahibulungan nga mga butang. Murag mo, dili katuo nga, imposible man kayo maabot na ako ni. No? Imposible man kayo ni. Pero posible na diha sa Ginoo. Tungod kay atong Ginoo nga giampuan gamhanan siya. Ang atong Ginoo nga giampuan mutubag siya. Ang atong Ginoo nga giampuan popakita siya sa mga butang nga labaw pa sa atong nga nahibawan. Pagkanindot kaayo kung ato lang gusundon ang kinabuhi nga may nampuon diha sa Ginoo. Deuteronomy chapter 32 verse 3. Kini mo ni kasagaran nato nga iampo na kung sa panahon nga naat sa kakuyaw sa ating kinabuhi. Ingon the eternal God is your refuge, and underneath are the everlasting arm. He will drive out the enemies before you, saying, destroy them. Pagkanindot nga promise sa Ginoo, no? Kita kayo. No? Sa bisan unsang panahon nga naat sa kakuyaw, musangpit ta sa iyaha, moampo sa iyaha. Sa dihang mulakaw ta, kinahanglan before ta mulakaw, moampo ta siya. Before ta mo adto sa atong negosyo, magampo ta siya. Mangaliya ta siya. Kay mao nay gisangon gid nga primary sa tagman ay pinaka-essential nga gihatag nato sa Ginoo. Kinahanglan ta moduol gid sa iya. Another thing nga ato makita sa iya, no? Sa Jeremiah chapter 21 verse 3. Ano siya? Behold, I am against you, O inhabitants of the valley. O rock of the plain, declares the Lord. You who shall come down against us, who shall enter our refuge. Pagkagana kung makasandig lang ta diha sa Ginoo, no? Pero kinahanglan kita nga moampo siya, kinahanglan nga mangayo ta siya, kinahanglan nga mga liya ta diha sa Ginoo, no? Arang kanindot siya nga promise sa Ginoo sa ato nga kabulig nga kung moduol lang ta sa iya, ha, no? Arang pagkagana gid nga ato nga kinabuhi. Dinhi ako nakita ang mga disciple nga siguro kung atong tan-aw na akong salahin ako nga paglantaw, no, kini mo kung ingon sa
pag lain akong paglantaw sa atong verse, ingon siya, no? In those days, when the numbers of the disciples were increasing, kung ako ning ipaabot, ibalin ako sa lain nga sitwasyon, no? Increasing meaning, doon na di ko'y panalangin sa iya nga kinabuhi, no? Sa una, medyo wala pa ta, no? Karon gipanalaginan ta sa Ginoo. Nag-abunda na ang panalangin sa Ginoo sa tuang kinabuhi, no? Ingon, nakalimot na ta, gumikan sa kadaghan sa panalangin nga gihatag nato sa Ginoo, nakalimot na ta sa ngayan nato nga buhaton. Ug sa gi-remind ta karon ni Ginoong Jesus na go back to the basic. What is the basic? Prayer and preaching of the word, no? Mao ginay pinaka basic ang ngayon nato nga buhaton, no? So dunay duha ka mga paagi to define what is essential in the ministry, no? So first is the realization from a transition. Realization nakaamgo ba, no? Nga sa dihang naa na sa ilaha ang tanan, no? Nausab na ang ilang kinabuhi. No? Nalimot na sila pag-recognize sa ang ngayon kanila nga buhaton, gumikan kay siguro naa na sa ilaha ang tanan, no? Daghang kaayong panalangin nagihatag sa tuwa sa Ginoo. Nakalimot na ta nga doon na daytay angayan nga buhaton. Mao ni ako nakita sa mga disciple, nakalimot na sila, nag-concentrate na sila sa mga butang nga dili kayo siya essential, no? Dili kayo siya primary need gyud siya. Dili niya primary nga gisugo sa ato sa Ginoo. Nakalimot na siya, no? Nakalimot na siya nga unsa ang pinaka must nga angayan nga buhaton. Breakthrough upon breakthrough, blessings upon blessings ni abot sa ilang kinabuhi. Usa nalingaw sila sa mga blessings nga gihatag nato sa Ginoo nga siguro. So, then and they came to realize nga naukab ang ilang paglantaw, no? Nga naaraman dito nag-focus ani nga mga butang, which is dili na siya mao ang gipabuhat nato ni Ginoong Hesus. Nakaamgo sila nga ang pinaka gipahimangnuan sila sa balahang espiritu nga please go back to the basics. And the basic is prayer and preaching the word, no? Kinahanglan gid siya, no? Nga mao ni ang ngayon ning magpasalamat ta kay naay balahang espiritu nga kanunay naga sunod ka nato, nagapahimangnot sa nato nga kadihang higayon nga makasalata sa gayon nga mosipya ta sa mga dalan nga to gasundon, dunay balahang espiritu, dunay Ginoong Dios nga magpahimangno ka nato nga balik ngadto sa basic, no? Kinahanglan ni kinahanglan sa kanang kuan sa mga disciple, no? Nga giparealize sila nga nasayop na di ay sila, no? Gumikan sa mga butang siguro nga na-experience sa ilang kinabuhi, no? So mo niya ngayon atong bantayan, when increase transition blessings will come sa atong kinabuhi, unsay kuan ni sometimes causes the lose and focus our attention to what is essential, no? Kalimot na gyud ta, no? Sa panahon nga moabot na gani ang kadagaya sa atong kinabuhi, makalimot na ta sa atong nga buhaton, no? So kinahanglan nga kuan na sani ang atong gina-energize ang atong kagalingon, no? To please focus on what is essential nga gihatag nato, no? Na sa epekto gani ating kuan, no? Ang epekto ani magong makalimot at ano, wala na kitay priority sa butang diha sa Ginoo. Ang ato magong gina-focus kadto na lang mga butang nga nadadawat na to, makadawat na ganitag happy karon December ting dawat na barog bonus, ting dawat o mga 13-month pay. Grabe na nga plano sa ato nga asa ta manlakaw sa atong paliton, unsa ni atong anything nga gusto nato, no? Pero this morning at gi-remind ta sa Ginoo nga please lang, no, unaha siya, no? Kaya naman usahay mao ni makaguba sa ato nga kinabuhi, no? Mo gini ato bantayan, no? Do not allow increases, transition, blessings nga moabot sa imong kinabuhi, nga mo'y maka-division sa imong kapamilya. Mo ni kung atong tan-awon ng atong text, nagkakuan-kuan sila.
doon na division sa ilang sa ilang mga kaubanan. Gumikan na ning blessings na abot sa ilaha. So kadaghan sila, nagkawala ang ilang focus dito sa mga butang nga importante ta nga buhaton. Kundi nag-focus na lang sila dito sa pagkaon. No? Sakit pa lang dumon sa tuwa nga instead nga moabot na hinuon ang atong blessing sa atong kinabuhi. Mawala na nun atong focus diha sa Ginoo. Which is usahay mabay cause nga magka-division ang pamilya. Gumikan sa dunay sila daghang siguro primary kwarta doon ay blessing sa ning abot, dili na gani makahunahunag na ay pag-ampo ang pamilya, talikod na lang nga mag-text diha sa mga messages diha sa cellphone. Nag-focus na ta sa mga butang nga naa sa to, nakalimot ta kung unsa ang gihatag nato sa Ginoo, ngan sa Ginoo. So sa Deuteronomy, no, chapter 8 verses 10 to 15. Mao ni ang istorya ini sa before sila sana entering into the promised land nila ni Moses, no. Ingon si Moses sa gisuwat niya ning the book of Deuteronomy. Kay kini ang book of Deuteronomy ang nagsulat ali si Moses, no. Ingon si Moses, when you have eaten and are satisfied, praise be to the Lord our God for the good land He has given you. Nindot siya, no? Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws and His decrees that I am giving to you. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and then your herbs and flax grow large, and your silver and gold increases, and all you have is multiple. When your heart becomes proud, and you will be forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. So, gipahimang noan ang mga Israelites, no? Sa diha makaabot na ta sa promised land, no? Mga dagko na ta, mga kwartahan na kamo, mga tukod na kamo bagong balay, mga balay nga mga sang adunahan, makalimot na mo, naggikan kamo sa Egypt. Unsa kining Egypt? Mao ni ang lugar nga out of land of slavery. No? Unsa slavery? Walang-wala kita, no? Ulipon ta. Pagpasalamat na ta nga naay Ginoo nagluwas ka nato, nagdala ka nato ngadto sa promised land. Naatay Ginoo nga nagtan-aw sa ato nga dalhon ta niya sa lugar nga grabe gyud ka abundan, no? Unsa gani ang definition sa promised land? Full of milk and honey. Pagkanindot, no? Pero gi-remind sila ni Moses nga kinahanglan ang inyong kasing-kasing, tan-awan ninyo ang inyong kasing-kasing. Sa dihang kaabot ta dito na amang kwartahan na ta, kinahanglan ang imong kasing-kasing. Dili gyud siya mausab. Huna-huna nga ikaw usa ka Egyptian, no? Gikan ka sa Egypt. Unsa gani ang Egypt? Mao na siya ang land out of slavery, no? Maulipon na ta, gikan ta dito. Kung wala si Jesus, walang-wala kita. Manang giparibahimang noan ta ni Moses, no? Now, Proverbs 6:5, the Lord detests all the proud of your heart. Be sure of this, they will not go unpunished. Panisan pa kay kita sa Ginoo. No? Magbantay kita sa atong mga kaugalingon. Obadiah 1:3. Nindot kayo ang gihatag ni Prophet Obadiah sa tuwa, no? Ingon si Prophet Obadiah, no? The pride of your heart has deceived you, no? You who live in the cliff of the rock and make your home in the heights, and you who say yourself, who can bring me down to the ground? So, tanaw ni mga kasing-kasing, grabe na niya paghambog. Na ako'y balay dito sa bungtod, no? Kinsa ko pa'y makadala nga ito ako sa ubos. Pero hinumdumi baya, you are an Egypt. Gikan rabaya ka sa Egypt. What is an Egypt? It's the out of land of slavery. Ulipon rata. Sa wala kay angayan nga ipanggarbo. Ang tanan nimong nahuptan, iyahan na sa Ginoo. Wala gyud iya to ana. Ang tanan natong nahuptan dili ginato. Ego lang tad sa channel of blessing hindi paabot sa tuwa. No?
Usa angayan ta nga magpasalamat nga naa sa tuwa. So, balik ko na to atong text gikan sa chapter Acts chapter 6 verse 2 to 4. What is the basic? Ang basic is prayer and preaching. No? Try to look at the book of Acts. Open your Bible to the book of Acts, chapter 1 verses 1 to 14. Kini ang istorya nga ni Jesus before he was taken unto heaven, no? Grabe kanindo, no? Di lang nakuhot doon pagbasa, no? Ako lang kuhaw ng verse katong na nabilong sa to ano. Verse 4, jump up ta nga to sa verse 4. Ingon si Jesus, no? On one occasion, while he was eating with them, kini si Jesus nakig-uban ni siya after sa iyang pagkabanhaw, nakig-kauban pa ni sa iyang mga disciple. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command. Doon na siya tugon. Before siya muadto sa langit, doon na siya tugon. And what is that? Ingon siya, do not leave Jerusalem, but wait for my gift of my Father's promise, which you have heard me speak about. Ayaw ninyo biyahe ang Jerusalem. Mag-ampo lang sa mo. Hulatan ninyo ang promise sa Father nga ito akong gidiscuss ninyo sa una. Ingon ni Jesus. Verse 5, ingon siya niya. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. No? Ingon siya kanang Jesus. But you will be received power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to all the ends of the world. No? Paano kayo instruction sa Ginoo? Ayaw ninyo biyay. Hulatan ninyo ang balang Espiritu nga moabot ka ninyo. Nga naman, you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria and to the ends of the world. No? Klaro kayo na, no? Ang instruction nga gihatag sa ato sa Ginoo. Hulatan ninyo pag-ampo mo. Pila sila ka bulan kaadlaw pila sila kaadlaw nga nag-wait? They wait for 50 days. Imagine 50 days sila nga nag-ampo, naghulat sila sa promise sa Ginoo. No? Nga naman, ang pinaka-main target nila, you will be my witnesses from in Judea, Samaria, and to the ends of the world, including ang Surigao City. So pasalamat ato nga panahon, no? Nga arang ka straight gud arang ka klaro gud ang mensahe nga gipaabot ni Ginoong Hesus. Klaro gud kayo, wait for the Holy Spirit and you will be my witnesses in Samaria and Judea and to the ends of the world. Unsa ilang last nga ginabuhat to after nga na receive na to, they all join together constantly in prayer. Klaro kayo na, verse 14, they all join together constantly in prayer. Along with him, the women, Mary and the mother of Jesus, and with his brother. So di lang ang mga disciple, kung dili, pati na ang mother ni Jesus, ang tanan mga tao, no? Dili ga-increase ang numbers nila. Gumikan sa buhat ni Ginoong Hesus, no? So, arang kanindot kayo ang mensahe na ito, ipaabot na ito mga kabuntag, no? Nga prayer and preaching mga essential sa ato nga kinabuhi, no? So pagkagana ako nga nagtuon ani na amaze gid ko, no? Doon na gitay pa daghan tag panahon nga usahay nga usikan do nato. Dili taga concentrate, dili taga hunahuna sa primary nga gitugon sa ato ni Ginoong Hesus. Sa mga butang nga very essential sa ato nga kinabuhi, sa ato nga church, sa ato nga ministry, ug labi nang sa tanan sa ato nga kagalingon, no? So salamat kayo sa mensahe karon nga buntag. Ang Dios magapanalangin niini ug ang tanang dungog ug himaya ni Ginoong Hesus iya lamang. So magampo ta. Lord, salamat kayo sa mensahe ni mga ini nga kabuntagon. Thank you, Lord, nga imo kaming gipahimangnuan sa angayan gud namo nga mga buhaton, Lord. Salamat nga ikaw ang Ginoo nga kanunay kayo, Lord, nagapahimangno kanamo ug what is essential nga mo nga mga buhaton. Kabalo mi, Lord, nga ang tanan namo nga gibuhat para gud kanimo, pero sometimes makalimot kami sa pinaka-importante namo nga buhaton. But thank you this morning, Lord, nga imo kaming pahimangnuan, imo nga gihikap ang among kasing-kasing to follow unsa gid ang ayan ni mga ipabuhat kanamo.
Thank you Lord sa imong mensahe. Salamat sa imong balang espiritu nga nagtudlo kanamo nini kabuntagon. Ang tanan dungog ug himaya kanimo lamang o Dios. Sa ngalan ni Jesus. Amen.